Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayong mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po dito sa mainit na sagutan ng dalawang dating leader ng kapulungan, mababa at mataas na kapulungan na sina Chis Escudero at Martin Romualdez. Nagsagutan ng dalawang dating lider ng Kongreso, sina Chis Escudero at Martin Romualdez. Ayon sa dating Senate President, scripted at sarsuela ang pagbaling sa Senado ng sisi sa mga maanumalyang flood control project. Ayon po kay Chis Escudero, scripted at sarsuela ang mga pinagsasabi daw ni Martin Romualdez. Pumelta ang dating House Speaker at tinawag na DDS script ang talumpati ni Escudero. May report si Marisol Abduraman. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Tahasang inakusahan ni dati Ni-name drop na po ni Senador Chis Escudero si Martin Romualdez. Ang bangayan ay lumalala dahil lamang sa flood control anomaly na tumatanggap ng kickback ang magkabilang panig na ito. Ang totoo po niyan, silang dalawa ay may pagkakamali rito. Ibinuto sila ng tao upang ang tao ang paglingkuran at hindi ang sarili. Kaya ito po nangyayari ngayon, samot-saring banggaan, tanggap dito, tanggap doon, akusasyon dito, akusasyon doon. Ito po, napakagulo ng ating gobyerno. Kayo po ba naniniwala kayo na walang kinalaman itong si Chis Escudero sa mga kickbacks, sa mga insertion? Ako po, sa totoo lang, hindi po ako naniniwala na walang kinalaman to. Pareho sila ni Martin Romualdez na may kinalaman. Nagbabatuhan sila ngayon kung sino sa kanila ang dapat sisihin. Kayo dapat dalawa ang sinisisi ng taong bayan dito. Dahil sila po ang talagang may kagagawan kung bakit ito nangyayari ngayon sa ating bayan. Ito. dating Senate President Jesus Escudero, si dating House Speaker Martin Romualdez. Siya raw ang scriptwriter ng paglihis ng investigasyon sa mga kinurakot na flood control project. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, may mabanggit lang na senador. Kapani-paniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinugundahan din niya ang pahayag noon ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit daw ni Romualdez ang national budget para isulong ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Kaya hirit ni Escudero. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Welta ni Romualdez, hindi expose kundi DDS script ang talumpati ni Escudero na sa halip na magpaliwanag sa sariling hinaharap na bintang ng kickbacks na nisi pa raw. Malinaw niya na para lang ito sa kanyang pansariling ambisyon, ang pumosisyon bilang kaalyado ni VP Sara sa 2028
Patuloy raw siyang makikipagtulungan sa bawat patas na investigasyon. Hinihingan pa namin ng pahayag dito si Escudero. Si Vice President Sara Duterte nasa session hall noon at nakikinig sa talumpati ni Escudero. Sinabing hindi na siya nagulat sa pagkakadawit ni Romualdez. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Ah, si Martin Romualdez po ang nasa likod ng mga aligasyon ng korupsyon laban sa mga senador. Kabilang siya upang ilihis ang pansin sa kanyang pagkakasangkot sa mga anomalya na sa flood control project. May testimonya si Orly Gutesa, dating Marine at miyembro ng security staff ni Congressman Saldico, na nagdala umano ng malaking halaga ng pera sa bahay ni Romualdez. Hindi raw kasali si Romualdez sa anumang investigasyon ng DOJ, NBI at AMLA sa kabila ng aligasyon ng korupsyon laban sa kanya. Samantala, tugon ni Martin Romualdez, ang talumpati ni Escudero ay isang DDS script. Script lamang na naglalayong siraan siya at itaguyod ang interes ng Vice President Sara Duterte. Hindi raw niya kailanman tinanggap o binigyan ng kickback mula sa anumang proyekto ng gobyerno. Panawagan niya sa mga tao na huwag maniwala sa mga aligasyon ni Escudero at sa halip ay suportahan ang mga investigasyon upang malinaw ang katotohanan. Dapat talaga suportahan natin ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure na binuo ng ating Pangulo upang malaman talaga kung sino talaga ang may kasalanan dito. Pero ako naniniwala personally na itong dalawang ito, may kasalanan to. Kasama yung mga na-name drop ng mga senador, sila Jinggoy, sila Joel, Villanueva. Ayon pa nga sa pag-iimbestiga ni Ping Lacson, halos lahat daw po ng senador sa 19th Congress ay may insertion. Biro mo, halos lahat ng senador ay may insertion. Ganon din dito sa House. Mayroon din silang insertion na pinapangunahan ni Martin Romualdez. Wala po silang pinagkaiba. Pare-pareho lang silang mga buwaya. So, si Martin Romualdez, baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Pinasinungalingan ni Romualdez ang akusasyong may Ang sabi niya dito, hindi totoo na ako'y tumanggap mula sa illegal na sugal. Pero ayon po kay BP, Sara, siya daw po ay tumatanggap ng pera mula sa sugal. Anong sugal naman yun? binulsa siya mula sa illegal gambling. Madali lang magparatang pero mahirap patunayan yung mga ganito. Pero itong pagdinig po ng flood control anomaly na may ginamit silang mga DPWH engineer, kickback, totoo po ito eh. Totoo. Dahil sila mismo, si Martin Romualdez at kasama si Saldico at may mga iba pa. Dito naman sa Senate, sila Chis Escudero, Jingo Estrada, itong si Joel Villanueva, nakikitaan mo ng ebidensya na may yung mga sinasabi ng mga dating district engineer na sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, ay may mga ebidensya po sila na nagtuturo sa mga ito na tumatanggap ng kickback. Tapos ngayon ay dinideny nila. Kaya nako, napakahirap po. Kailangan po talaga nating magsuri, mag-imbestiga, karagdagang investigasyon at ebidensya upang malinaw ang katotohanan at upang lumabas ang katotohanan. Kasi tayo po apektado dito.
Guni-guni lang daw at walang ebidensya ang sinasabing mga maleta na pera na inihahatid sa kanya. Nakalulungkot daw na ang busy pa mismo ang nagpakalat umano ng kasinungalingan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang ating gobyerno po ay napakagulo ngayon. Tila ang matinding salungatan ng magkabilang panig sa pagitan ni Senador Chis Escudero at dating Speaker Martin Romualdez tungkol sa mga aligasyon ng corruption ng mga proyekto ng flood control, kickbacks, kasama dito yung mga DPWH engineer. Ha? Buti na lang, mayroong isang independent committee for infrastructure na nabuo upang siya ang mag-imbestiga rito. Alam ko, lalabas ang katotohanan dito eh. At mapapatunayan na ang dalawang dating leader ng mababa at mataas na kapulungan na sina Chis Escudero at Martin Romualdez ay may kinalaman talaga rito sa mga kickbacks na to. Kaya po lalong lumala ang corruption dahil sa kanila. Okay, hanggang dito na lang po. Ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. Ramir Boulder po. Ako po ay nakikiusap. Marami pong salamat sa inyo. Mabuhay po kayo.